What's up mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, welcome po sa Pamilyang Mapagmahal. At kung paano magiging part sa pamilya ito, i-subscribe nyo na yan. Ganun lang kadali. For today's video mga friends ay meron naman uli tayong pag-usapan mga friends. At sa pagkakataong ito ay disclaimer muna tayo mga friends. At uli-uli, hindi kasali ang mga bata dito sa usapin na ito kasi pang matanda na talaga tong topic natin ngayon mga friends. Ang pamagat nga pala nito mga friends ay 5 dahilan bakit iniwan ka ng iyong partner. So, mga bata, wag muna kayong pasintabi lang muna kayo ha, wag muna kayong manood sa video na to dahil hindi muna kayo kasali dito. So, bago natin umpisahan tong video, tutuloy tong video na to mga friends. Gusto ko lang magpasalamat sa mga Facebook friends ko, sa aking mga Facebook friends, followers ko sa FB page, sa Pamilya Mapagmahal at saka kay Eli Alferez, sa mga followers ko at saka mga sharer sa aking video. Maraming salamat. Ayoko nang banggitin isa-isa kasi marami kayo mga friends. So, in general na lang, maraming salamat talaga. So, dadako na tayo sa topic natin ngayon mga friends. Tanong ko lang, naniniwala ba kayo sa sinasabi na nakasulat sa Biblia mga friends na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi kayang paghiwalayan ng tao? Well, so ganun, sa usaping ito mga friends, kung sa aking opinion, kumbaga siguro dito sa usaping ito ayoko munang maniwala. Kapal ng mukha mo. Maniwala, kumbaga nagdadalawang isip ako mga friends kasi ang iyong phrase mga friends na hindi daw dapat paghiwalayin, yung paghiwalayin talagang alam naman natin na bago tayo mag-asawa, bago mag-asawa may yan ay mga seminar yan na pagkatapos daw ikasal, hindi na kayo dalawa kundi isang tao na lang kayo pero ganun pa man sa pagkakaintindi ko mga friends, dahil ang tao talaga ay may sarili tayong individual na pananaw mga friends, may sariling utak, may sariling puso, iba-ibang damdamin. Ganun tayo mga friends, at kahit sabihin nating magiging mag-asawa na kayo sa harapan ng Diyos, siguro yung pagkasabi lang siguro nito yung hindi kayang paghiwalayin ng tao, siguro doon na lang yun sa yung in literal mga friends, kumbaga yung connection ninyo sa bawat isa, yung pananagutan nyo sa bawat isa, nandoon na yun. Siguro yun yung punto doon na hindi kayang paghiwalayin ng tao. Pero sa panig naman sa literal na pangunawa, talagang hindi maaari yun mga friends kasi alam naman natin ng tao, sinabi ko na nga na may kanya-kanya tayong utak, may kanya-kanyang damdamin. So hindi natin madidiktahan, kumbaga hindi natin madidiktahan ang ating sarili kung ayaw na natin sa isang bagay, sa isang tao, dahil ang tao naman ay dito naman sa mundo mga friends ay walang anong tawag nito? Walang palaging mga friends palaging nagbabago. Ika nga ang bukod tangi lang ang nagiging constant dito sa buong mundo, sa mundo natin, sa ibabaw ng mundo mga friends, ay yung pagbabago. Kumbaga sa kanta pa nga ni Jose Marichan, constant change. Yun lang yung hindi nagbabago mga friends. Bilang tao, magbabago talaga. So ito na yung pananaw ko mga friends. Kung ganon, ang dami kasing ang daming kasal na naghihiwalay na kasi hindi na sila magkakaintindihan. Tapos ang daming ang dami ring hindi garantiya yung pagbubukod niyo, yung kinasal kayo sa simbahan para magkaka-forever kayo. Ito na lang. Hindi naman sa wala talagang forever mga friends. Hindi rin ako naniwala doon sa kasabihan na walang forever. Tingnan nyo na lang yung marami pa rin sa mga nakakatanda, yung mga lolo't lola nyo.
Oh, bakit ganun umabot sila sa mga ganong sitwasyon? Yun na lang ang tingnan natin mga friends para kumbaga yun yung sasalaminin natin yung mga anong mga kailangan gawin kung bakit nakatagal sila sa mga ganun. So, here we go. Dadako na tayo mga friends. Isa sa unang-unang dahilan mga friends kaya naghihiwalay ang naghihiwalay ang marami dahil ito yung unang dahilan. Sa umpisa ka lang magaling. Yun yung yung isang rason dun. Kumbaga, kunyari sa syota pa lang kayo, yun pinakita mo talaga lahat kung sa both side ito both side na sa babae, mapababae man o malalaki. Sa gano'n naman yun, di ba? Real talk yun mga friends. Pag naniligaw ka pa lang sa isang babae, doon sa panig ng lalaki ito naniligaw ka pa lang sa isang babae, talagang ipapakita mo yung pinaka the best mo. Pero alam naman natin na kumbaga meron kang tinatago sa iyong sarili. Hindi 'yun ang totoo. Hindi alang nga naman kunyari nagsusugal ka. Alam nga naman sasabihin mo sa sa nililigawan mo na ay alam mo nagsusugal ako. Wala naman sigurong ganun, di ba? So isa pa sa tinitingnan natin na talagang itatago mo yung sarili mo kung anong meron ka, kung anong yung ugali ka, gano'n naman yun sa panliligaw. At kahit naman sa magiging mag-asawa na kayo mga friends, gano'n yun. Siguro sa umpisa, papakita mo yung the best sa'yo, yung pinaka-the best. Ikaw ang maglalaba, ikaw magsasaing. Kumbaga yung meron kang mga magandang sinabi dati. Pero sa kalaunan, marami na ring nagbago. Yun. Kumbaga, nag-iba kayo dahil sa takbo ng panahon. Ganun 'yun. So, 'yun yung yung mga marami pang dapat talaga meron pang mga faktor na talagang pasok sa unang rason kung bakit maghihiwalay kayo ng iyong partner. So, ayoko na lang dadako na tayo sa pangalawang rason kung bakit maghihiwalay kayo. Trust issue mga friends. Trust issue. Alam mo mga friends, pag yan, lalo na sa babae, ito talagang to sa babae. Pag ang babae ay, kumbaga, yung, naniniwala ka sa partner mo, kahit saan pupunta yan, kung nagtitiwala ka dun sa partner mo, talagang, kahit hindi mo siya nakita, kahit hindi mo siya nakita, talagang kampante ka dun sa sarili mo na hindi talaga magluloko yun. Pero pag once na yun ay nagloko, na tapos nalalaman ng babae na ikaw ay nagluloko, talagang hindi na yun maniniwala kahit kailanman. Kahit sabihin mo pang, hindi na, nagbago na ako, Han. Kunyari, tawag niyo Han pa, babe, nagbago na ako, babe. Hindi na ako tulad ng dati. Talaga, may bahid na talaga niya na kahit sabihin mo pang kahit anong paliwanag mo pang gawin mo, pag yan ay kumbaga sa salamin nabasag na yung alam niyo naman natin na pag yan ay parang ganun yung tawag nito, nagrepresent yun sa yung pagtitiwala mga friends sa isang salamin. Pag yun ang nabasag, hindi na yun maibabalik kahit isang hindi na talaga maibabalik yun. Talagang kung maibabalik man pero may bahid na talaga. So, yun yung pangalawang mga friends. Pangatlo mga friends. Pangatlong rason kung bakit naghihiwalay. Ito LDR mga friends. Siguro ito malimit mangyari ito sa mga mga overseas kasi malimit talaga overseas na nagtatrabaho overseas, yung partner mo nandoon, tapos prone pa naman to sa panahon ngayon na kunyari mag-asawa kayo, meron kayong dalawang sabihin na natin yung pag-alis ng partner dito sa bansa, isang anak tapos pagbalik niya nagiging tatlo na o kaya nagiging dalawa na. Alam niyo kung bakit ganun? Siguro sa history naman mga friends, talagang
ang tao bilang mag-asawa mga friends, bilang mag-asawa, meron tayong pananagutan, meron tayong pangangailangan ng katawan mga friends. So, kung ilang nagtatrabaho yung asawa mo doon sa ibang bansa, kung ilang taon yun ang itinagal niya doon, lalo na isang taon, 2 taon, 3 taon, buti sana, real talk mga friends, hindi tayo magpapakahipokrito dito mga friends, kasi meron kasabihan pag once natikman mga friends, talagang hahanap-hanapin. Ayun, dahil nag-asawa ka na, nangyari na nagkaanak ka na, so ibig sabihin nakatikim ka ng ganun, naranasan mo na ganun yung yung estado na yung ang tawag dito, naranasan mo talaga na ganun sa umpisa, ganun yung sitwasyon ninyo, tapos biglang nawala yung partner mo. Hindi natin, talagang napakalapit sa atin yung tinatawag na tukso mga friends, lalo na pag halimbawa, buti kung hindi ka naglalabas. Yung asawa mo naman ay talagang lumalabas yan. Alam naman natin pag bagong anong tawag dito, bagong mag-asawa pa kayo, isang anak pa lang, yung katawan ng misis mo, talagang pa yan, hindi pa yan, buong buo pa yan, hindi talagang nami-maintain pa niya yung kasi isang anak pa lang lalo na pag yung, alam naman natin, yung mga babae talaga, mahilig magpaganda, lalo na ngayon, pag ang mga, yung pananamit pa naman ng mga babae ngayon ay kakaiba na, hindi katulad ng dati, yung nagsusuot na rin talagang, hindi talaga maiiwasan ng sumusunod tayo sa trend mga friend. Kasi dati wala naman yung kikay shirts, di ba? Ganun, tapos yung mga leggings, wala dati yan. Tapos yung cleavage, wala dati yan. Talagang ang mga babae ngayon, kung ano yung nakikita nila, sinusunod nila. Ganun. Pag ganyan ang nangyari sa asawa mo, dahil gusto lang siguro niyang, meron siyang gustong patunayan sa kanyang sarili, lalo na pag nagpapaganda mga pres, di ba? May makakapansin talaga diyan na lalaki. Tapos pag malalaman niya na yung asawa niya ay nandun sa ibang bansa, so bilang ilang taon niya yun na hindi sila nagkikita, maiisip talaga ng lalaki yun. Pag yan nanunukso sa asawa mo, iwan ko na lang. Talagang doon papasok yung tukso mga friends. Yan yung magiging kalaban mo doon. Maraming ang pangyayari dito lang sa Cebu mga friends, kahit buhay pa yung asawa at nagsasama sila. Pa rin anong tawag dito? Anong tawag dito sa Tagalog? Sinusulot. Yun. Nasusulot pa rin lalo na pag nasa ibang bansa, di ba? So, yun ang nun mga friends, yung challenge doon sa pagiging mag-asawa. Ang hirap talaga. So, pang-apat na tayo, siguro, ito na yun mga friends, financial problem. Lalo na sa mga kababaihan mga friends, siguro sa umpisa. Sa pang-apat mga friends, dito, financial problem kasi, yung asawa mga friends, yung asawa natin, yung hindi naman palaging yan siguro sa umpisa siguro kung umabot kayo sa 2 anak tapos nami-maintain niyo yung 4, depende naman sa pag-iisip ng asawa mo yan kunyari sa umpisa parang tinitiis niya lang na may iba talagang pagtakbo ng utak ng babae mga friends. May sariling pangangailangan din sila mga friends na dapat nating tugunin bilang lalaki, bilang asawa. Ganon na dapat nating tugunin mga friends. Lalo na ang nakakapagpa-maintain doon bilang lalaki, yung pananagutan mo doon sa asawa mo, hindi lang doon sa mga anak, hindi lang yun humahangga doon sa mga anak mo. Dapat matugunan mo na rin. Guilty ako sa sitwasyon na to kasi kunti lang yung kinikita ko mga friends, lalong kapos, laging kapos. Tapos hindi ko na nabibigyan ng yung tawag nito, pampaganda. Real talk to mga friends pampaganda. Kailangan kahit hindi, alam ko yung misis ko hindi hindi humihingi sa akin ng ganyan, pero bilang asawa, dapat yung maibigay natin yung ganun. Pampaganda, yung bagong damit, kailangan pa rin nila yan kahit nagkakaanak na. Tapos
yung alam pa naman natin yung mga asawa natin mga friends ay nandun lang palagi sa bahay natin. Talagang nakakaburo yun mga friends pag laging nandun sa bahay. Ang dapat talaga, para naman lumabas din kayo minsan mga friends. Talagang isasama na natin sa budget yan. Ganun. Lumabas kayo minsan para naman tawag nito? Ma-refresh yung niya, hindi lang doon yung mga pananaw niya, yung tanawin niya, nandun lang talaga sa tatlong sulok ng bahay ninyo. Kakain kayo sa labas, ganun. Doon makakapag-build up yun ng feelings ng mga friends para makakapagpatibay sa inyong feelings ng ganun. Lalabas kayo, lalo na kasama kayo. Buong pamilya, lalabas kayo, ganun. Yun yung good example yun sa financial problem. So, dadako na tayo sa panglimang rason kung bakit naghihiwalay. Ito nagsawa na mga friends, siguro nagsawa na. Alam naman natin na kahit ganun, wala nang magandang explanation mga friends kung yung partner mo nagsawa na talaga sa iyo. Hindi na kailangan i-explain yan kasi tawag nito? Pag yan nagsawa, iba-iba kasing perception natin mga friends. Pag yan kung dati ito kadalasan mangyayari to kung dati sa lalaki, hindi ko naman nilalahat meron pa naman lalo na sa lalaki, kung dati siguro tinitingnan niya yung asawa niya na dati maganda yung asawa niya, dati sexy pa. Kung ganoon talaga hindi malayong mangyari na maghiwalay talaga kayo kung yun yung physical look lang ang tinitingnan mo doon sa misis mo. Dapat i-condition mo na yung sarili mo na papasok ka sa sitwasyon na mag-aasawa ka. Talagang i-condition mo na nasa mindset mo na talaga na magbabago yung asawa mo. Hindi mananatiling maganda yan. Lalo na pag talagang magbabago yan pag nagkakaanak ng marami, ganun. Hindi talaga mamimaintain yun kahit sabihin nating mayaman ka, tapos may pangpaganda ka, pangpalaypo, tapos tawag dito? Meron ng mga ngayon sa science, yung pangpatanggal ng taba, tapos basta kompleto na talaga ngayon pero ganun pa man, kahit pag ang asawa natin ay nagkakaanak na, meron at merong magbabago yan, hindi na natiling bata yan. Pag yun ang tinitingnan mo sa iyong partner na kaya ka anong tawag nito, yung napilitan kang humanap ng iba kasi yung kunyari natuksok ka dahil yung asawa mo nagsawa ka na dahil matanda na ganun, lalo na pag kulubot na. Tapos ang isa sa mga friends yung nakakapag-trigger talaga sa relasyon mga friends, pag yung misis mo ay madada, yung mabunganga, yung pag-uwi, di ba? Pag ang mister mo galing trabaho, tapos pag-uwi, sobrang ingay, ang daming kasi hindi niya alam naman natin pag yung yung mga pangangailangan sa pamamahay mga friends na hindi talaga natutugunan lahat. Meron siyang kunyari dahil magkaiba kayo ang pananaw, magkakaiba kayong pag-iisip. Merong naisip yung si Mrs. na ganito yung bilhin, dapat ito yung mga kailangan, tapos hindi naman niya alam na ganun kalaki yung sahod niya, kung ganun kaliit ng sahod ng kanyang mister. Kaya laging natatambakan sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay. Yung minsan pa nga, yung isang problema natin na hindi pa nalulutas, napapatungan pa ng isa. Yun yung doon, nakakasawa pag ganun. Pag yun ang talaga, yung nagsasawa na yung misis mo, kaya yung mister mo, pag sinasabi na yun, yung mga anong tawag nito, pag yan nagsabi na sawang-sawa na talaga siya, talagang wala na tayong magagawa doon. Kaya hindi na yun uubra yung sinasabi ng Biblia na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi kayang paghiwalayin ng tao. Ganun. So, if you like this video mga friends, just give this video a thumbs up. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe tayo sa aking channel. At saka mag-follow sa FB page ko mga friends, sa Eli Alferez at sa Pamilya Mapagmahal. Dahil nandito ka na lang din sa kauli-hulihang video ko, nandito ka na. Tulungan mo namang lumago pa yung channel ko mga friends. At hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.